Kamusta? Collective reading naman tayo ngayon. Alamin natin ang message ng person mo through songs. Pwede rin napakita kung ano yung theme song nyo. At saka para makapag-relax ka din. Nabalasa ko na to pero pinapakita ko lang sa inyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa collective reading na ito? Ang unang song ay Only Love. Umaasa ka na may pagbabagong mangyayari. Pakinggan nyo na lang itong mga songs dito sa YouTube. What do we mean to each other? Ay naku, hindi pala nakikita yung kanta. Ayan, 3 pa yung kailangan natin. Tagpuan. Sa lyrics nito, mukhang space ang kailangan ng person. Bumalik siya. Forevermore. Mukhang naramdaman niya na ikaw yung pang forever niya. The Will of the Wind. Isinusurrender niya na lang sa kapalaran kung ano yung nararapat para sa inyo. Base sa mga songs, yung feelings niya yung sinusunod niya. Kumukuha ako ng konting cards para i-reverse at saka magbabanggit ako ng zodiac sign kapag naka-upright. Yung mga cards. Pero reminder lang guys na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang reading natin ngayon ay patungkol sa past, present at future. Pero ikaw na lang tumukoy kung saan ka na sa reading na ito. Kung sa past, present, or future. Knight of Swords. Aquarius. 5 of Pentacles. Taurus. Nahulog yung card mo pero ulitin ko ulit yung pagbalasa. Hindi mo kasi nakita. Ayan. The High Priestess. Cancer. Itong mga cards mo para sa past. Paalala ito sa iyo na kapag magdidesisyon ka, kailangan alam mo yung mga decision or pinag-isipan mong mabuti. Lalo na't kung binibigyan ka naman ng signs na ito na yung para sa iyo. Ito na yung dapat mong gawin. Magtiwala ka sa nararamdaman mo. Yung sarili mong desisyon ang importante. Yung totoong nararamdaman mo. Ang ilan sa inyo sa career, parang gusto mo nang huminto sa trabaho mo. Ang ilan sa inyo sa career, pwedeng ikaw yung mag-quit or ikaw yung tatanggalin sa trabaho. Ang ilan sa inyo, daramdamin mo ito, pero para sa iba, chance mo na ito kasi nga, hindi rin naman kasi maganda yung kita mo dun sa naging trabaho mo. Pero alam mo, kahit na negative yung situation mo, mareresolbahan mo to ng positibo at saka merong mga taong tutulong sa iyo sa career. At 2 card na ang nagsasabi niyan. Kahit na estudyante ka, merong person na tutulong sa iyo para maresolbahan yung problema mo sa pag-aaral. Sa mga single, 2 cards na yung nagsasabi na may makikilala kang person pero itong person na to, katulad mo din na naghihintay lang na merong darating na love. Kailangan kasi ng yung may kikilos. Pwedeng ikaw or magmumula sa person.
Ang ilang single naman, may potential person kang nagugustuhan, pero tingin mo para siyang bituin sa langit na mahirap maabot. Kapag ikaw naman, ang gusto ng iba, kapareho din ang nararamdaman mo. Sa mga nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo ay dumadaan sa pagsubok at saka feeling mo malayo na yung loob ng person mo sa iyo. At base sa mga cards, yung love nananatili pero ang nagpapahiwalay sa inyo ay yung responsibilidad, career, financial. Pero ang advice ng mga cards ay huwag padaig sa problema at magsimula kayong muli. Kunin ko na yung dalawang cards pero ito muna yung unahin ko. Embrace adventure in your life. Pinapaalala ng card na ito na yung pakikipagsapalaran ay parte ng buhay natin. Dito ko na nga lang ilagay. Tapos yung isang card pa ito yon. Focus on God's love. At saka ang meaning nito nakasulat ay panatilihin yung pagkakaisa. Kuha pa tayo ng isang card para sa mystical card para mas mabigyan ka pa ng advice patungkol sa mga past na cards. At para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay piliin yung relasyon na tahimik. Kasi ang ilan sa inyo, kahit may karelasyon ka na, meron pa ring person na nagkakagusto sa iyo. At saka, maging patas, hindi pwedeng abandonhin na lang yung relationship dahil nakitaan ng problema. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan. Signs. Kailangan mo maging alerto sa mga signs, lalo na kung patungkol sa true love. Ano nga ba yung sign ng true love? Yung kaligayahan mo, kaligayahan din niya. At saka nabanggit din sa mga songs. Kasi nga merong person na nalilito. Pero bumalik siya. Kasi hindi niya kaya mabuhay nang wala ka. Ayan yung unang card, naka-reverse, 3 of Wands. Nakabaliktad kaya hindi ko babanggitin yung zodiac. Ace of Cups, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. The Justice, Libra. Ito yung mga cards mo para sa present, pero unahin muna natin yung patungkol sa financial or money. Iko-connect ko sa karir mo kasi yun yung panggagalingan. Ang ilan sa inyo magkakaroon ng extra na trabaho, kaya magkakaroon ng increase yung kita mo. At saka, hindi naman negative itong mga cards mo kahit may naka-reverse. Ibig sabihin, merong delay. Pero masusolusyonan yung problem mo sa financial. Dalawang cards yung nagsasabi niyan. Na merong good news, merong unexpected na hindi mo inaasahan na darating na financial. Ang ilan sa inyo kung naghahanap ka ng trabaho, makakahanap ka. Pero ulitin ko lang guys medyo mabagal yung dating. Pero darating. Kaya konting pasensya sa career at saka sa financial. At ipagpatuloy yung buhay, katulad na sinabi ng mystical card na paikipagsapalaran. Ang advice ng mga cards ay mas pagtibayin nyo ng person mo yung pagmamahal sa isa't isa. Kasi kapag mas nananaig yung pagmamahalan sa relasyon, yan yung makakapag-solve sa kahit anong problema na daraan sa inyo. Kailangan pareho kayo nag-i-effort at saka kailangan din ng pangunawa. At saka, di ba, sabi nga kanina ng mga cards, nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo ng person mo. Pero,
magkakaroon ng solusyon nito. Mababalik din sa balanse. Dalawang cards ang nagsasabi niyan. Mareresolbahan yung problem sa relasyon. Ipinakita dito yung dahilan kung bakit bumabalik yung person mo kahit may pagkalito sa kanya. Kasi soulmate kayo. Ito muna unahin natin. Reflect God's compassion. Nakasulat dito na kailangan ng pagkakaisa at saka yung pagpapatawad. Katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ituloy ko lang guys sa mga single kung ano yung nangyari sa nakaraan ay nakaraan na. Marami kasing kailangan na pagbabagong mangyari na doon ka dapat mag-focus. Walk away from illusions and toward truth. Idalangin mo sa Diyos kung ano yung tamang landas na dapat mong tahakin. Ituloy ko lang guys para sa mga single kasi mamimit mo na yung the one. Yun yung hustisya na ibinibigay ng universe para sa iyo. Ang next card, let go. Ipinapakita ng card na ito na kailangan ipaubaya mo sa universe, kay God, kung ano yung timing ng buhay mo. Mukhang litong-lito talaga yung person mo or maybe ikaw. Kasi sa mga songs pa lang pinakita na hanggang dito, meron talagang ibig sabihin nito. Alamin naman natin yung mga cards para sa future. Guys, ipaalala ko lang kahit anong zodiac sign ito kasi general reading ito. 5 of Wands, Leo. 6 of Swords, Aquarius. At saka kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo at ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Tower, Aries. Unahin muna natin yung health mo. Ang ilan sa inyo kahit anong pag-limit mo sa mga kinakain or gusto mo mag-diet, hindi mo magawa. At ang advice ng mga cards, gawin mo ito ng paunti-unti. Hindi kasi kaya ng katawan mo yung biglaan. Nakadalawang cards na rin ang ilan sa health na hindi malaman ng doktor kung ano ba talaga yung sakit mo. Ginagamot ka na pero parang walang changes. At 3 cards na yung nagsasabi na kailangan kontrolin mo rin yung sarili mo sa mga temptation. Kung ano yung sinasabi na bawal sa iyo ng mga professional, yun yung sundin mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, base sa mga cards na ito, merong person na gusto mo ng clarity sa relationship nyo kung ano ba talaga yung patutunguhan kasi napapadalas yung pagtatalo o kaya nagiging mainitin yung ulo ng person mo. Kasi may person na nag-give up dahil na rin sa hindi magandang behavior na ipinapakita ng person. Kaya nasira yung mga plano nyo or family. Isa sa inyo ng person mo ang hindi talaga gusto na ganito yung mangyari sa relationship. Pero parang itinulak ka mismo ng person mo na magkaroon ng decision. Kaya ang ilan sa inyo natuluyan na nagkahiwalay. Pero ang ilan sa inyo maaayos nyo pa to ng person mo, lalo na kung magkaroon ng seryosong pag-uusap. At saka nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo nagpo-process ka ng papers para sa paghihiwalay o kaya sa karapatan. Ang ilang single, yung person na nagugustuhan mo ay meron kang karibal o kaya nagtatalo yung isip mo kung mas paiiralin ba ang love or mag-walk away na lang. Nakatatlong cards ka na kasi sa takot na baka abandonahin ka lang or maulit yung dati. Pero ang advice ng mga cards, practicein mo muna yung pagkakaroon ng self-love.
Be the powerful presence of peace. Lahat ng concerns mo or worries ay ipaubaya mo kay God. Yun yung ipinapakita ng card na ito. Itong second card naman ay blessings of innocence and purity. Ang ibig sabihin nito ay purihin yung person na tunay ang pagmamahal. Kasi ganun din yung nakikita nilang pagmamahal kay God. Ituloy ko lang para sa mga single na nabigyan ka na ng advice na kailangan mong i-let go yung mga negative situation at saka mas mag-focus sa hinaharap. Pero alam nyo guys, yung naramdaman ko sa cards mo, sa reading na ito, merong person na magsisisi. Meron kasing person na nadadaig ng emosyon, bigla ang nagkakaroon ng decision. Ito yung iwasan. Para walang pagkalito rin sa iba, kailangan magkaroon ng isang desisyon. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayun. Yun talaga guys, ito yung kulang. Clarity. Kailangan pag-isipan mong mabuti kahit matagalan yung sitwasyon mo para magkaroon ng clarity. At saka i-add ko lang guys na ang ilan sa inyo, di ba may mga legal papers kang inaasikaso. Kailangan may professional na tutulong sa iyo para tama yung mga decisions mo or hakbang. Ang ilan kasi sa inyo, hindi pwedeng nag-uusap lang kayo ng person mo eh. Kailangan dokumentado. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 1717. This number is part of your spiritual strength. Affirm, never stop believing in hope because miracles happen every day. Affirm, your romantic life is going to bloom soon. You will have your soulmate and life will be filled with happiness and love. Type yes if you are ready.